light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness is called by the ones He came to save. Still on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the dead of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first strife to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand.
Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. 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 Ang ganda
Before you, Jesus, we bow down. Before you, Jesus, we bow down. Before you, Jesus, we bow down. Princes and paupers, sons and daughters, kneel at the throne of grace. Losers and winners, saints and sinners, one day will see His face. And we all bow down. Kings will surrender their crowns and worship Jesus. He is the love of God. Summer and winter, the mountains and rivers whisper the Savior's name. Awesome and holy, a friend to the lonely, forever His love will reign. And we all bow down. Kings will surrender their crowns and worship Jesus. He is the love, unfailing love. He is the love of God. He's the Lord of the world and We all bow down. Kings will surrender their crowns and worship Jesus and worship Jesus and worship Jesus. Oh, He is the love, unfailing love. He is the love of God. We worship you, Jesus. We bow down before you, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to
of endless words. No one could express how much you deserve. Oh, I'm weak and old. All I have is yours. Every single breath. I bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to
morning po sa lahat po ng tumayo na hindi ko pa tinatawag. Tumayo po tayong lahat at palakpakan po natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Excited na po ba kayo magpuri sa Panginoon? Lahat nga po na excited ay sumigaw ng Praise the Lord. Praise the Lord! Ayan, excited na po kayo. Sabihin nyo nun po sa katabi nyo, good morning. Kamay nyo po yung kamay. And sabihin nyo po, God bless you. Ayan. With feelings. With feelings. May tanong po ako sa inyo. Sino po sa inyo dito ang mga pagsasabi na napakahaba po ng pasensya ninyo? Napaka-honest nyo po talaga. Mali po yata yung tanong ko, sino po sa inyo dito ang napakaikli ng pasensya? Isa rin ako, no? I also discovered na maikli lang pala ang pasensya ko. Akala ko dati, proud na proud ako, I'm very patient. Pero when you are faced with a certain situation pala, dun lumalabas na hindi totoo yung nasa isip mo. Maikli lang ang pasensya mo. Pero hindi ganun ang ating Diyos. Amen? Mahaba ang kanyang pasensya. At yung patience po has something to do with the word waiting or wait. Amen? At yung Bible verse po natin sa umagang ito was taken from Lamentations chapter 3, verse 25. And it says, "The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him." Amen? Sa salitang Tagalog po, ang sabi po dyan, ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Sino po sa inyo naghihintay dito sa Panginoon? Amen. At humahanap sa Kanya, taas ang kamay. Sabi po sa Bible, gagawa ng mabuti ang Diyos sa atin. Amen? Amen. Kaya pangawakan po natin yan ng katotohanan na yan. And so, let this truth encourage all of us to sing beautifully to the Lord. Let's sing this song, Avinu Malkeinu. Amen. Praise the Lord.
let's pray. Let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we recognize your presence this morning and we recognize your presence in our lives. Thank you so much for all the blessings na ibinuhos niyo po para sa amin. At we also thank you for your patience sa amin, Panginoon. You've been very patient with us, Panginoon, for many, many years. And even today, Panginoon, we're standing here in this place, Lord, because you're patient with us. This is actually a proof na naging pasensyoso po kayo sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa uri ng patience na meron ka para sa amin. And so this morning, Panginoon, allow us to praise and worship you with all our heart, Panginoon. At sa umagang ito, dalangin namin na pagpalaan niyo po ang worship team. You continue to empower them, Panginoon. Continue to bless their voices and even, Lord, the instruments that they're using, Panginoon, to lead us into a high and extravagant worship this morning. We also pray for the preacher, the messenger, Panginoon. Dalangin namin ang lahat ng kakailanganan niya, Panginoon, sa umagang ito upang i-deliver ng maayos, ng may pag-ibig at may katotohanan ay yung mga salita, Panginoon, ay matanggap niya lahat ng kanyang kailangan, Panginoon, upang maging maayos ito, Panginoon. Lord, we pray for wisdom, intelligence, for the boldness, Panginoon, and may the power of the Holy Spirit be upon him so he will deliver your word, Lord, in truth and in love, Panginoon. We also pray for the people joining us online, Lord. We pray na abutin mo sila, Panginoon, ng iyong pagpapala, Panginoon. May they also feel your presence, Panginoon. And may you remove any distractions, Panginoon, na maaari mag-alis ng kanilang attention and focus, Lord, sa pag-praise and worship nila to you this morning. We also pray, Lord, for our brothers and sisters in Bulacan. Lord, inaalala namin sila, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Nakikita namin yung growth sa kanila, Panginoon. And we recognize that all these beautiful things came from you. All these good things came from you, Panginoon. Lord, in this place, we will continue to praise and worship you. You deserve all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Let us continue praising the Lord. Hallelujah. When you've prayed every prayer that you know how to pray, just read
Just remember that God is always working in ways we cannot see. Our God is able, He is mighty, He is Come on and declare it. faithful. And He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps, He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares. Come on, sing it to the Lord. He never sleeps. He never slumbers. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. Amen. Hallelujah. The Lord is thinking about you and I. Amen. Hindi po niya nakakalimutan ng mga prayers natin. He will do it on His own time. Amen. And it will be beautiful kapag ka ginawa ng Panginoon in His own good time. Amen. Hallelujah. Let us wait for the Lord. He never sleeps and He never slumbers. Hallelujah. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never cares for all of us. He will never let us fall. Amen. Hallelujah. Oh, glory to your name, Lord. Hallelujah. He never sleeps. He never slumbers. Amen. The Lord cares about all of us. Amen. Let us sing to Him. Hallelujah. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will
Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. I'll sing for joy to God our strength. I'll sing for joy to God our strength, our strength. If we call to Him, He will answer. Lift your voice. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all you saints of God. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will bless our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing to the Lord for joy to God our strength. Oh, sing 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 for joy to God our strength, our strength. Hallelujah! Woo! Oh, glory to the name of the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence in this place. And we believe, oh Lord God. We believe, Lord, na naririnig mo, Lord, ang aming mga papuri, oh Lord. May it bring you glory, oh Lord God. Hallelujah. Let us continue to worship the Lord, declaring that the Lord cares for us. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. Lift your voice and sing to the Lord. Worship the Lord your God. Praise you, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing it to the Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship
the darkness, my God, that is Sing it to the Lord. Sing it to the Lord. Hallelujah. Waymaker, miracle Lift your worker, voice. promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you You are Waymaker, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even come on and sing it to the Lord. Sing it from your heart. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. Come on and say it out loud to the Lord. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Yes, Lord. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Say it to the Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You
never stop, you never stop. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh, hallelujah. Come on and raise your voice. Sing it to the Lord, you set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh, hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord, that we have our hope in you, O Lord God. Marami pong salamat sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin at sa mga gagawin mo pa, O Lord God. We put our trust in you, O Lord God. Hallelujah. We give you all the glory, honor, and power in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Like a deer that pants for Feasting at his table.
just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me. And as you bid me come to thee, O Lamb of God, I come. A hungry heart is what I bring to the table of my King. For there my soul is satisfied with all the goodness He provides. All that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart. A hungry heart is what I bring to the table of my King. For there my soul is satisfied with all the goodness He provides. And all that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart. So I come with a hungry heart. So I come with a hungry heart. Praise the Lord. Praise the Lord. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Hallelujah. Are you ready to hear the Word of God? Ang ganda ng kanta, no? A Hungry Heart. Sino ang pumupunta dito sa isang handaan na busog na? No? Minsan, nagpunta kami sa Kamayan. Saysaki. Isa sa mga kasama ko namin, ay siyempre meron nag-invite sa amin, ilan lang kami, mga pastor, na kumain sa isang sa Saysaki nga, eat all you can. Isa sa mga kasama namin, alam niya may handaan, ay meron kaming kakainan doon, tanghalian. Nung kakain na kami, sabi niya, busog pa ako. Umattend pa. Sabi niya, busog pa ako. Kaya na, busog pa ako. Oh, biro mo, a-attend ka ng ano. Katulad natin ngayon, ang sabi ng kanta, hungry heart. Do you have a hungry heart for the Lord? Oo. Dapat meron tayo nun para ma-enjoy natin. Alam nyo, ang hirap kumain ng busog ka na, di ba? Pero pag gutom ka, ang sarap kumain ng gutom ka, di ba? Ganon din sa Word of God. Kung tayo, katulad natin, gutom tayo sa salita ng Diyos, gusto nating makinig ng sasabihin sa atin ng Panginoon. Every Sunday, tandaan natin yan, whenever we listen to the preaching, you are not listening to me. We are listening to the Lord. Amen? Laging hindi nyo napansin na every Sunday, so pagsamba natin sa Panginoon, Lunes kasi marami tayong haharapin. Maraming problema. Kaya kailangan mag-recharge tayo dito sa ating bahay-sambahan. Isang mapagpaalalang araw ng pagsamba, ang buwan ng Agosto, ay ating pinag-aaralan ng pagiging mapaghintay, hindi mainipin, at matyaga. Sa loob ng mahigit na 2,000 taon, inuhula sa banal na kasulatan ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. At nangangailangan ito ng matinding pagtsatsaga, kailangan mapagpasensya habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. At yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Tumayo tayong lahat at tayo mananalangin.
I want you to declare blessing to your seatmate. Sabi mo sa katabi mo, pagpalain ka ng Panginoon. Sabi mo sa kanya, huwag kang magsiselfone at makinig ka. Okay? Father, in the name of Jesus, we thank you and praise you this morning. Thank you, Lord, for this time. The privilege, O God, to sense your presence here in this place. Naniniwala kami, Panginoon, na sinabi mo sa iyong salita kung mayroon 2 o 3 nagtitipon upang pag-usapan ka, upang purihin ka, andun ka sa kalagitnaan namin. And so today, O Lord God, we acknowledge your presence this morning. At dalangin namin na puspusin mo kami ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang sasabihin mo sa amin ngayong umaga at maipamuhay namin ito, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming isip, upang maunawaan namin ito, O Lord. Ako din, O Lord, anoint mo with the double portion of your anointing, the power of the Holy Spirit, so that may I speak your word, O God, so clearly in fear of the Lord. We thank you and praise you and bring back the glory, honor in Jesus' name. Amen and amen. Makakaupo tayo. The title of my message today is, Be Patient then, brothers, until the Lord's coming. Maging matyaga, mapagpasensya tayo mga magkakapatid hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa mga churches, maraming mga churches na pinag-uusapan kung paano yayaman. Di ba? Paano tayo unlad, paano tayo magkakaroon ng kotse, magkakaroon ng magandang bahay. Angkinin natin to. Maraming mga churches na sabi nga ngayon ay nasa prosperity gospel. Pero tayo hindi. We are waiting for the Lord. Ito kasi ang pinakamahalaga nating ginagawa, hihintayin. Pero sa paghihintay natin, marami maiinip. Amen ba yun? 2,000 taon na, sinabi ng mga ngaral, sinabi ng mga apostol na dadating ang Panginoon. Pero 2 taon nang mahigit. 2,000 taon nang mahigit. Hindi pa dumadating ang Panginoon. Maraming nang namatay na sila Pedro, sila Pablo, at kung sino-sino pang mga nauna sa ating mga Bible heroes. Namatay na sila, natulog na sila. Nakatulugan na nila ang paghihintay. Amen ba yun? Sino yung naghihintay dito na minsan nakatulugan niya ang paghihintay? Amen? Marami sa atin, di ba? Ang sabi ng James chapter 5 verse 7, Be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmers waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and spring rains. You too be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Sabi sa Tagalog ni Santiago, kapatid dito ni Jesus Christ. Sa mga gustong makaunawa, si Jesus Christ, pagkatapos niyang isilang sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ang ginamit ng Lord, si Virgin Mary, nagkaroon ng anak si Virgin Mary, si Mary at si Joseph. At isa sa mga anak nila ay si Santiago. Ito pong sumulat ito. Sabi niya, mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik. That's the word, no? Exciting. Sabi niya, kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at matyagang ang pagpatak, at minamatyagan ang pagpatak ng ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob. Listen to this. Tibayan ninyo ang inyong loob. Dahil bakit? Sa paghihintay natin sa Panginoon, kailangan natin matibay din ang ating mga loob. Huwag tayong panghinaan ng loob dahil alam ng Diyos na marami pa tayong babatahin, hindi lang saya, maraming problema. Amen? Mag-asawa ka lang, problema na yan. Di ba? Sabi niya, pumasok ka sa gulo. Kailan ka ba papasok sa gulo? Pag sinabi mo pasok sa gulo, ibig sabihin mag-asawa. O, di ba? At dapat daw tibayin natin ang ating loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Itong mga talatang ito, ang pinag-usapan dito ay asa, pagtitiwala sa tamang oras ng Diyos. There is a time for everything, and God make all things beautiful in His time. Amen ba yun? Pag ikaw alam mo kung paano maghintay, paano ka magtiyaga maghintay sa Panginoon,
hindi ka maiinip, hindi ka mababagot, magiging excited ka habang ikaw ay namumuhay bilang isang Kristiyano. Maraming mga Kristiyano, ewan ko, no? Dapat kasi lahat tayo, gawin nating exciting ang buhay natin sa pamumuhay bilang Kristiyano. Ang pagtitiis sa mga pagsubok at ang pamumuhay na may pag-asa sa katiyakan. Because ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi uncertain. It is certain. Ibig sabihin, tiyak na dadating ang Panginoon. At babalikan niya ang kanyang mga ang kanyang mga hinirang. Ang lahat ng nagtiwala sa Panginoong Jesucristo ay babalikan niya. Isasama niya kung saan siya naroroon. Alam natin ang lupaing ating tinitirhan. Sino nakatira sa lupa ngayon? Ha? Sino gusto sumama sa rocket? Di ba? Parang may ibang planetang pupuntahan ng ating Pangulo. Di ba? Isa lang ang planetang tinitirhan natin, ang lupang ito. At ang lupang ito, alam niyo ba, may sumpa. Mga kapatid, may sumpa sa lupang tinitirhan natin at puno ito ng maraming pagsubok. At the cross, Jesus wore the crown of thorns to reverse the curse placed on the ground in the book of Genesis. Mapapansin ninyo nang si Jesus Christ ay napako sa krus, mayroon siyang koronang tinik. At pag-uusapan natin, bakit mayroong koronang tinik? In Genesis, dun po sa Genesis, sa aklat ng Genesis, ikinukwento dito kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Kinukwento dito kung paano nilikha ang tao na galing sa alabok. Kinukwento rin dito kung paano ginawa ang langit at lupa, ang araw at ang mga bituin, nilikha din ng Diyos. At ikinukwento dito sa Genesis chapter 3 kung paano nagkasala si Adan at si Eva. At dahil dito, ang sabi ng Bible, sinumpa ng Diyos ang lupain na ating titirhan. At ang sabi ng Bible, Genesis chapter 3 verse 17, tingnan ko may Tagalog ako, ayan. Ito naman, nung magkasala ang tao sa Diyos, kinausap ng Diyos si Eva at si Adan, ang sabi ng Panginoon, dahil nakinig ka sa iyong asawa. Pakinggan niyo po ito. Madalas pala, yung asawa pala natin, pwede tayong ipahamak, ano? At ito po yung istorya na napahamak si Adan at si Eva dahil kay Eva. At ang nagsasabi nito, ang Panginoon, sabi niya, dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang pinagbawal kong bunga, dahil dito'y isinusumpa ko ang lupa. Alam niyo, ang Diyos kasi, He is a serious God, hindi siya nagbibiro. Pag sinabi ng Lord na pagpapalain ka niya, hawakan mo na yon. Amen? At pag sinabi ng Diyos, papaluin kita, humingi ka na ng tawad. Huwag mo nang hintayin na ikaw ay paluin. Amen ba yun? At sabi ng Lord, isinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula, Adan. Ibig sabihin, Adan, ikaw ang magtatrabaho, ang pagkain mo manggagaling sa pawis mo. Sabi ng Bible, verse 18, mga damo at tinik ang iyong aanihin. Biro magtatanim ka ng pechay, kung ano-ano, ang maaani mo, tinik. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Nakita ninyo ang Panginoon, ano? Doon po sa kaluwalhatian niya, kaharap niya ang taong nagkasala. Gusto kaya ng Lord na sumpain niya ang lupa at pahirapan ng tao? Sabi ng Lord, I have a plans for you. Di ba? Meron akong plano sa iyo upang ikaw ay pagpalain at hindi kita sasaktan. Pero dito dahil nagkasala ang tao, kailangang ibigay ng Diyos ang hustisya. At Calvary, doon po sa Kalbaryo, on a lonely Friday afternoon, the Roman soldiers put the crown of thorns on Jesus to mock him
as a false king. Papansin po ninyo, may koneksyon ang kamatayan ng Panginoon doon sa sumpa sa lupa. At ito yung tinik. Ito yung bunga ng sumpa. The tinik, the thorns and thistles, ito mga damong hindi mo pwedeng kainin, at itong mga tinik na lalong hindi mo pwedeng kainin, ay nakakonekta doon sa bunga ng kasalanan ng tao na nakikita sa lupa. Tandaan natin mga kapatid, lahat ng gagawin natin, mabuti man o masama, ay mayroong bunga. Amen ba yun? At ayon po sa Matthew 27, verse 29, nung si Jesus Christ po ay pinarusahan, sinaktan, pinahirapan, ang sabi po ng Bible, Matthew 27:29, kumuha sila ng sangang matinik. Sino yun? Mga Roman soldiers. Ginawa itong korona at ipinutong sa kanya, sa ulo ng Panginoon, pagkatapos pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya'y ininsulto nila, niluhod-luhuran at kinutya ng ganito, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Koronang tinik na ginawa ng tao upang ilagay sa ulo ng Panginoong Hesukristo. Kasama sa kwento, kasama sa istorya ng kaligtasan, kasama sa istorya kung paano aalisin ng Diyos ang sumpa sa lupa. Amen? Spiritually, Jesus willingly took the physical and symbolic curse of the earth unto His own head. Nakita natin yung sumpa sa lupa, inilagay sa ulo ng Panginoon so that everyone can see. Amen ba yun? Inilagay yun, hindi inilagay sa paa, inilagay sa ulo para makita ng lahat. Akala ni Satanas, nagtagumpay siya. Amen? Every time, listen church, every time na may gagawing masama sa iyo si Satanas, akala niya nagtagumpay siya. Pag ikaw ay anak ng Diyos, tandaan mo, sa huli, mananalo pa rin ang kabutihan, mananalo pa rin ang anak ng Diyos. Amen? Amen ba yun? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, every time na tayo dumadanas ng kahirapan, pag ikaw ay Kristiyano, tandaan natin yan, mapapagbatahan natin yan, magiging part lang yan ng kwento mo tungkol sa Panginoon. Amen? Tandaan niyo mga kapatid, ang kahirapan, kung ikaw man Kristiyanong dumadanas ng kahirapan ngayon, part lang yan ng magandang kwento ng buhay mo tungkol kay Kristo. Amen? Hindi totoo na araw-araw kakain tayo ng crispy pata. Yari ka, sigurado. Hindi ba? Hindi araw-araw nakangiti ka. Tingnan nyo yung katabi mo. Kung araw-araw, minuminuto nakangiti yan, tingnan nyo kung ano mangyayari. Hindi kaya mapagod dyan. Hindi ba? Kaya nga di ba sinasabi ko sa inyo, kung umuulan, enjoy the rain. Sabi ko nga doon sa Pulilan, enjoy the rain. At kung lumilindol, anong gagawin mo? Magpapanik ka? Huwag ka magpanik, sabihin mo, ito yung katuparang sinasabi ng Bible sa hula na malapit nang dumating ang Panginoon. Amen? By carrying the thorns to the cross, Jesus took the punishment sin upon Himself to heal and restore what the curse had ruined. Alam niyo mga kapatid, pag nakita niyo yung koronang tinik sa ulo ng Panginoon, ang sabi dito, yung punishment na dapat sana sa atin ay tinanggap niya at yung pagtanggap niya sa parusa na dapat tayo ay tatanggap, ang kapalit nito ay kagalingan. Ang bansa natin mga kapatid, mayroong karamdaman. Isipin nyo na lang ako, pastor na ako dito. Halimbawa, ako ang tatay nyo lahat. Anak ko kayong lahat. Naghihirap tayo. Mataas ang gasolina, mahirap ang pagkain. So sabi ko, anak, gagawa ako ng racket at paliliparin ko. At maglalaro ako ng 17 billion pesos para magtayo lang ng racket para makita nyo. Is that the answer? Di ba? At nung tinanggap ng Panginoon ng punishment, tinanggap niya yon hindi bilang irresponsableng Diyos. Tinanggap niya yon upang tayo ay bigyan ng kagalingan. Ang bansa natin kailangan ng kagalingan. Ang sabi ng Lord, if my people who are called by my name,
in the name of Jesus will humble themselves and pray and turn away from their wicked ways and seek me, then I will heal their land, forgive their sins, and heal their land. Sabi ko nga, isa ito sa pinaka-trahedyang nangyari sa bansa natin. Nakita ninyo yung ating Pangulo. Siya lang ang Pangulong kaya niyang pag-awayin ang mga Kristiyano. Di ba? Ngayon, ang mga Kristiyano nag-aaway. Nagtatalo sa maleta, nagtatalo sa mga nakawan, at talagang sila mismo, tayo mismo, nag-uupakan. Sa loob ng pamilya, meron ding labo-labo. May Marcos at Duterte. Di ba? Sa church, may Marcos at Duterte. Sana, Jesus Christ na lang. At ang bansa natin, kailangan ng kagalingan. Amen. At yung ginawa ng Panginoon doon sa krus, He took the punishment of sin, tinanggap niya ang parusa ng kasalanan sa kanyang sarili para pagalingin at ibalik ang lahat ng mga naapektuhan ng sumpa. Listen, church. Kayo ba ay apektado ng sumpa ng Diyos sa lupa? Amen? Amen. Oo. At pag ikaw ay wala sa Panginoong Jesucristo, yung kinakain mo na galing sa lupa na yan, ay part yan ng, kaya kung mapapansin ninyo, dati wala namang sakit yan, bakit nung kumain, nagkasakit? Di ba? Nung araw, natatawa kami, nung tayo yung mga payat, sabi niya, anak, kumain ka mabuti para tumaba ka. Sige na, kain ka. Ngayon, iba na, anak, tigilan mo ng kain mo para pumayat ka. Di ba? Hallelujah. In James chapter 5, verse 7, it's about patient, enduring trials while awaiting Christ's return. Listen, church, sa paghihintay pala natin sa Panginoon, marami tayong mararanasan. Hindi tayo po dun sa parang naghihintay sa dadating na yung eroplanong magdadala na sa atin sa Amerika. At habang nakaupo ka, kain ka ng kain, ganun-ganun. Hindi yun. Ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi ka uupo at kain ka ng kain at ngiti ka ng ngiti. There are a lot of trials, maraming pagsubok. At kung minsan, baka hindi mo pa makita ang pagbabalik ng Panginoon na ikaw ay buhay. But anyway, kung ikaw ay anak ng Diyos, Kristiyano ka, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, na kahit mamatay ka sa oras na ito, pagbabalik ng Panginoon, bubuhayin kang muli. Amen? Amen ba yan? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! At ito pong passage nito ni James, ni Santiago, ay tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi siya nagkuturo na, mga kapatid, yayaman tayo, unlad tayo, mag-networking tayo, kung ano man negosyo tayo. Hindi, it's not about business. It's about the coming of the Lord Jesus Christ. Dapat yan ang laman ng churches ngayon. At pagdating sa negosyo, labas sa church. Doon kayo magkwentuhan doon sa mga kung ano-anong plenary hall or kung ano-anong negosyo, doon kayo magkwentuhan. Pero pagdating sa church, ang dapat nating pag-usapan ay ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Praise the Lord. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Listen, church, itong sinasabi ni Santiago ay hindi tungkol sa rapture. It is about the second coming. Maraming nalilito na akala nila ang rapture ay second coming. Ang rapture ay rapture. Jesus Christ will stay on pag dumating ang araw ng rapture, when the angels, the archangels, ay hinipan na niya ang kanyang trompeta, ang lahat ng mga taong namatay na may relasyon kay Kristo ay bubuhayin muli. At tayo namang mga naritong buhay, papalitan tayo ng Diyos ng bagong katawan, katawang panlangit, at then we will meet the Lord in the air, on the air. Doon tayo mag-meet sa alapaap. Pero sa second coming, when Jesus Christ, ito sinasabi ni James na to, ang pagbabalik ng Lord sa second coming, kasama tayo. Amen? Pag bumalik si Jesus Christ dito sa earth, doon pumunta sa Jerusalem, doon sa Mount of Olives, lahat tayong na-rapture, babalik dito sa earth para sa millennial kingdom, and we will be with the Lord. Amen. At ito yung binabanggit ni Santiago.
Sa kasalukuyan, lahat tayo ay naghihintay sa ating inaasahang banal na pag-asa, the blessed hope. Pero kailangan nating batahin at pagsikapang mapagtagumpayan ang kasalukuyang kahirapan ng mundong ito. Ang sabi ng John chapter 16, verse 33, ito ay sinabi ng Panginoon. Sinabi ko ito sa inyo, sabi ni Lord, upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Ganda-ganda nito. Sinabi ko ito sa inyo, sabi ni Jesus Christ, upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Pag tayo'y nakipag-isa sa Panginoon, pag tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior, bibigyan tayo ng peace. A peace that pass all understanding. Isang kapayapaang hindi mo maunawaan, ni hindi ma-explain ni Mr. Google at ni ChatGPT. Ang kapayapaang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Amen? Hallelujah. Talagang ganoon, ang Panginoon pag nagbigay, hindi basta-basta maipaliwanag ng tao. Magdaranas kayo, sabi niya dito, pero magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob. Bakit? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen? Sino nagtagumpay para sa sanlibutan? Tayo. The battle is not ours. The battle is the Lord's. Amen? Ang lahat ng laban natin, church, makinig kayo mga kapatid ko, mga anak ng Diyos. Pag ikaw ay may laban, ang laban na yun ay para sa Panginoon. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, pag may problema kayo, mayroon kayong sama ng loob, huwag niyong ilagay sa puso ninyo, huwag niyong ilagay sa ulo niyo, ilagay niyo lang sa kamay niyo para mabalanse. Amen? Hindi mababalance ng puso mo ang lahat ng hilahil, problema, sama ng loob, lungkot, at pighati. Hindi mababalance ng puso yan kasi ang puso natin ay dedicated lamang para sa Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga ako, nung naituro ko itong preaching na to, alam ko na kung paano mag-handle ng problem. Halimbawa, may kliyente ako, ang kulit-kulit. Sasabi ko sa sarili ko, kailangan i-balance mo. Hindi niya napapansin, nagbabalance ako sa kamay ko. Hindi ko ginagamit ang ulo ko para magalit sa kanya. Hindi ko nilalagay sa puso ko, sa kamay ko lang. Para pagkatapos ito, i-offer ko sa Lord, Lord, tulungan mo ko, ano gagawin ko dito? Amen? Hindi natin kayang problema na to. Pero kaya ng Lord ito dahil napagtagumpayan na raw niya ang sanlibutan. Lahat ng tungkol sa sanlibutan, lahat ng problema sa sanlibutan ito, sabi ng Bible, napagtagumpayan. Ang kailangan lang natin, paano, Pastor? Paano gagawin ko, Pastor? It is all by faith. Pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At tandaan natin, ang pananampalataya ay hindi madaling maunawaan, madaling ikwento. Madaling sabihin, madaling maipaliwanag, pero bakit hanggang ngayon marami pa rin ang hindi nananampalataya sa Diyos? Amen. James uses the imagery of farmers waiting for the precious fruit of the earth. Ginamit po ni James ang magsasaka. Bilang sa paghihintay, doon po sabi sa precious fruit, pag magtanim ka, halimbawa nagtanim ka ng palay, bakit yung mga farmers, pag nagtatanim ng palay, hindi sila naiinip? Alam mo ba kung bakit? Bukod sa pagtatanim ng palay, naglilinis sila dun sa bukid at nagtatanim pa sila ng pechay, sitaw, kalabasa, talong at mustasa at saka mayroon pa labanos mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Subukan mo magtanim ng ganun, maiinip ka ba? Ibig sabihin, make yourself busy. Busy for the Lord. Pag ikaw ay busy para sa Panginoon, hindi ka maiinip, magiging excited ka pa sa pagbabalik ng Panginoon. Tandaan ninyo mga kapatid, habang naglilingkod ka sa Panginoon, lalo kang magiging excited, lalong gagawin mo, ikaw ay magiging sabik na sabik sa Panginoon. Amen? Isipin nyo na lang, kung meron kang ka-date na babaeng maganda, di ba? Laging nasa utak mo siya, lalong hindi ka maiinip. Dahil maya-maya dadating na siya. At pagdating doon, yun ang most exciting moment. Pag nakita mo na, lalong-lalo na kung ang Panginoon. So, the farmer is waiting for the precious fruit of the earth, patiently enduring until the rain comes.
Ano ba yung precious fruit? Ano ba yung mga napakahalagang mga bunga? Ang mahalagang bunga represent our lives, our life. Tayo yung precious fruit na na-transform sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Every believers in Christ are precious fruit of the earth. Kung merong sinumpa sa lupa, may pinagpala sa lupa. Amen? At tayo yun. Dahil si Jesus Christ namatay sa krus, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ang sumpa ng kasalanan at kamatayan ay tinanggal na sa atin ng Panginoon. Ni-restore niya tayo sa relasyon natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo at binigyan tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu at tayo nga ang precious fruit na hinihintay ng langit isang araw. Yung seed na sinasabi, ang sabi ng Bible, narinig natin yung binhi o seed. The seed refers to the Word of God planted in our hearts. Pag sinabi mo, mga kapatid, na salita ng Diyos, ang salita ng Diyos is not just a book. Hindi ito Bible lang. Hindi ito yung aklat na sinulat. Pag sinabi niyong Word of God, ang pangalan niya, Jesus. Amen? At tandaan natin, pag si Jesus ang nilagay nyo sa puso nyo, okay, sabi ko nga, the seed often symbolizes the Word of God. The Lord Jesus Christ being sown in our hearts, inilagay sa puso natin, doon sa mga nakinig ng mga preaching, yung nakinig sa mga salita ng Diyos, ang Panginoon ngayon na ilalagay natin sa puso natin. Pag ang Panginoong Hesukristo ay nasa puso natin, ito yung tinatawag na seed o yung buto na inilagay sa ating mga puso. Itinuturo sa atin ng mga talatang ito ang pagtitiwala sa panahon ng Diyos, na maging matatag at mapagtiis sa panahon ng pagsubok. At ang pamumuhay na may matibay na pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hallelujah! Si James po, at the start, bilang kapatid ni Jesus Christ, at marami pang kapatid si Jesus, meron pang Judas na kapatid si Jesus Christ. Baka akala nyo walang kapatid si Jesus Christ na si St. Jude. Tingnan ninyo po mga kapatid, itong mga kapatid ni Jesus Christ before ay hindi naniniwala sa Panginoong Hesukristo. At isa din si James. Hindi naniniwala si James sa kanya. Pero dahil nung makita niya na si Jesus Christ ay nabuhay na muli, nagkaroon ng transformation ang buhay ni Santiago. It's possible that James' transformation came from witnessing Jesus' life. Church, makinig kayong mabuti. Hindi man natin nakita ang personal ang Panginoong Hesukristo. Pero naging saksi tayo sa kabutihan ng Diyos nang tayo'y makipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Amen? Amen ba yun? Ako personally, kung hindi ko ginamit ang pananampalataya ko sa Panginoon at ginamit ko lang yung utak ko, hindi ako mabuborn again. Hindi ako makakakilala sa Panginoon. Pero nung ginamit ko yung pananampalataya ko sa Panginoon, na hindi ko man siya nakita, nagtiwala ako sa Kanya, naranasan ko yung mga pinagtiwalaan ko sa aking Panginoon. Ano yung sinabi ng Panginoon sa akin? Hindi kita iiwan o pababayaan kailanman. Ipiprovide ko lahat ng iyong mga kailangan. Pag tumawag ka sa akin, sasagutin kita. Amen? Hindi ko pa siya nakikita. Amen? Kasi tayo marami sa atin to see is to believe. Pero yung mga farmers, makinig kayo mabuti, habang nagtatanim ang isang magsasaka, alam na niya na aani siya. Yun ang sinasabi ko sa inyo, anticipated blessing. Kaya nga sabi ko nga kay Josie kanina, whenever you wake up in the morning, speak blessing to your life. Sabi mo sa sarili mo, pinagpala ako ng Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang araw na ito, gawin mong masaya ako at hindi ako magkakasala. Amen. Always speak blessing to your life. Because there is power in the name of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. From then on, ano nangyari kay James? Si James po ay naging pillar ng early church after he was filled with the power of the Holy Spirit. Kasama po siya dun sa nabautismuhan ng banal na Espiritu at naging saksi sa kabutihan ng Diyos. At kaya nga, dito sa sulat na ito, sabik na sabik si James na makita niyang muli ang kanyang kapatid,
ang pangalan Hesu Kristo. Amen? Amen ba yan? Ngayon, ang tanong ko, kapatid ba natin si Jesus Christ? Yes, no? Lakasan nyo. Yes, no? Yes. Hindi natin siya Papa Jesus. Amen? Bakit? Si Jesus Christ ang only Son, only begotten Son, and we are all adopted children of God. And if we are all adopted children of God, then Jesus Christ is our eldest brother. Amen? Kuya Jesus, pwede pa. Kuya Jesus. Hindi Papa Jesus. Okay? At si James ngayon, kinukwento niya how he longs for the coming of his brother, the Lord Jesus Christ. Amen. The harvest is more than just gathering of crops. Makinig kayong mabuti mga kapatid. Dito sa sinasabi ni James na to, hindi naman talaga tungkol sa pag-ani. Iba ang nasa isip ni James. Ang gusto lang ni James, sabi dito, the harvest is more than just gathering crops. Hindi lang ito yung pagkuha mo ng mga palay. The crops here are the people. It symbolizes, of course, fulfillment of the prophecy, judgment, and the culmination of human effort under divine timing. Ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, pag sinabi mong harvest, hindi ito harvest ng mga bunga ng prutas, kundi harvest ng tao. Mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon. Evangelism team, the Lord is calling us to work hard like the farmers, to gather all these people para makita na, para tayo ay magtrabaho, tawagin natin lahat ng mga tao, kausapin natin sila para sila makakilala sa Panginoon so that when the time of harvest, anong tawag doon? The ingathering. Number one, the rapture of the church. The rapture of the church is about the ingathering. When pag tumunog na ang trumpeta ng Diyos dun sa langit, lahat ng patay na may relasyon sa Panginoon ay mabubuhay muli. Uulitin ko, at lahat ng anak ng Diyos ay papalitan ng katawang bago na panlangit, and then we will all fly like Superman. Parang si Superman tayo na lilipad tayo at aakyat tayo dun sa alapap, and then we will meet the Lord in the air. Yun po yung tinatawag na ingathering. Amen. At habang pag-akyat natin doon, tribulation, the great tribulation will happen. At pag ikaw ay hindi nakakilala sa Panginoon, papasok ka sa tribulation period. At kung ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, magtatagumpay ka sa tribulation period. Amen? Marami akong naging katalo dyan ng mga pastor. Hindi sila naniniwala doon sa sinasabi ko. Hindi ko naman sinabi yun eh. Ang Panginoon ang may sabi. Na lahat ng papasok sa kaharian ng Diyos ay yun lamang isinulat sa aklat ng buhay. Yung lahat ng nakatala. Kaya nga doon sa kanina, kinanta natin, Avinu Malkeinu, ang panalangin ng mga Hudyo ay inscribe ang pangalan nila sa Book of Life. Amen! Ngayon, Pastor, paano ko malalaman na ang pangalan ko ay nakasulat sa aklat ng buhay? When you receive and accept the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength, and accept Jesus Christ as Lord and Savior, sasabihin ko sa inyo, ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil hindi nyo naman gagawing tanggapin si Jesus kung hindi nakasulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Amen? Kayo ngayon dito, narito ngayon. Siguro meron kayong mga kaguluhan sa pananampalataya, sa pag-iisip. Pero ang tanong, bakit kayo naririto? Kasi there is a great calling. Merong voice. God from the mountain is calling His children to come. Hindi naman lahat tayo dito nauunawaan natin, lahat ng nauunawaan ni Pastor Alfred. Pero isa lang ang masasabi ko sa inyo, kaya kayo narito because you have a hungry heart for the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi naman gusto niyo ako makita. Wala kayong mapapala sa akin. Di ba? Pero kay Kristo, merong pagpapala, hindi lang mapapala, kundi pagpapala sa pagbabalik ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa mahabang panahon, kasama tayo sa maraming church na naghihintay ng maraming ani ng mga kaluluwa, subalit ang tanong, may itinanim ka ba?
Joji, may itinanim ka ba? Yung mga nasa evangelism team, meron ba kayong itinanim? Ano itatanim natin? Si Jesus Christ, the seed. Siya yung binhi na kailangang itanim natin sa puso ng mga tao, lalong-lalo na sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, sa mga taga-West Camyas, at sa maging sa kaaway nyo, taniman niyo sila ng isang binhing ang pangalan, Hesu Kristo. At pag tumubo na yan, at naintindihan na ng pusong yan, sasabihin ko sa inyo, masaya kayo dahil nagkaroon kayo ng ani, ang ani sa mga huling araw. Ang may karapatang umasa, sasabihin mo, ano inaasahan mo? Inaasahan kong makita ko si Jesus Christ. Sabi ko dito, ang may karapatang umasa ay ang mayroong itinanim, mayroong pinagpaguran, at ang tunay na nagpagal at hindi nainip. Hindi sila sumuko dahil mayroon silang inaasahan na biyaya sa ani. Hallelujah. So today, sabi ng Lord, aanuhin ko na lang dito. Mahaba pa itong sasabihin ko sa inyo. Sobra haba. Baka bukas pa tayo magkita. Okay. Madaling mainip ang mga Kristiyano na walang ginagawa. Tama ba yon? Pag ikaw ay walang ginagawa, madali kang mainip. Madaling mainip ang mga Kristiyanong walang ginagawa para sa kaharian ng Diyos. Keep yourself busy in serving the King of Kings and the Lord of Lords, and work hard for the kingdom by winning more soul. Yan lang po ang pwede kong masabi sa inyo. And I will close. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag niyong isipin na kayo lang ang maliligtas. Sinasabi ni James na lahat tayo, pag binasa niyo yung aklat ni Santiago, ito ay concern siya sa anihan, hindi sa tungkol sa palay, kung hindi sa mga tao na kailangan nating tawagin para makasama natin sa pagbabalik ng Panginoon. Hallelujah. Endure the hardship as we wait for the Lord. And we need to work for the Lord and wait for Him with excitement. Church, I will close. Siguraduhin nyo sa pamumuhay nyo bilang Kristiyano, excited kayo. Huwag nyo tingnan ang pananampalataya nyo bilang isang relihiyon. Tingnan ninyo ang pananampalataya nyo sa Panginoon bilang isang matinding relasyon sa Panginoon. So that para maging excited kayo at talagang andun yung inspirasyon mo na makita mo ang Panginoon isang araw. Doon sa mga hindi tatanggap sa Panginoon at hindi nakasulat sa aklat ng buhay, makikita nila ang Panginoon sa panahon ng paghuhusga, sa judgment seat of Christ, na kung saan ibubulid ng Panginoon sa impyerno ang lahat ng walang relasyon sa Panginoong Hesukristo. And so today, kung ikaw ay walang relasyon sa Panginoon Hesukristo, ito yung panahon mo para magbagong isip ka na at magbagong buhay, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, so that when the Lord Jesus Christ come, you have a secure place in heaven. Amen ba yan? Palakpatin ng Panginoon. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Father, you are worthy to be praised. We thank you and praise you this morning. Maraming salamat, O Lord, dahil pinapaalalahanan mo kami lagi na malapit ka nang bumalik. Bigyan mo kami, O Lord, ng matinding pagtitiyaga. Tulungan mo kaming maging matibay habang hinihintay ka namin, Panginoon. Hindi po doon sa second coming, kundi doon po sa rapture of the church. Lord, ikaw lang aming pag-asa. Lalong-lalo na, Lord, nakikita namin ang paligid namin ay pahirap ng pahirap. Pagulo ng pagulo. Naririnig namin, Panginoon, ang mga preparasyon ng digmaan doon sa Middle East, sa Amerika, sa Israel, at sa lahat ng panig ng mundo. Nakikita namin, Panginoon, ang katuparan ng hula mo na bago ka dumating
ay makikita natin ang lahat ng kaguluhan, ang digmaan, ang kagutuman, ang kahirapan, at ang mga maling aral sa mga huling araw. And so today, O Lord God, I pray that you will bless each of every one of us, pati yung mga nasa online worship service, na puspusin mo kami ng banal na Espiritu at patibayin mo ang aming pananampalataya sa iyo, aming Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, at lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Magandang tanghali sa inyo lahat.